Hello po sa lahat. So ngayon naman ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ito po ang tanong niya. Pwede bang tanggalin o i-terminate ang buntis sa trabaho? So ang sagot po natin dyan ay maikli at malinaw na hindi. Ipinagbabawal ng batas sa Pilipinas ang pagtanggal o pag-terminate ng isang empleyadong buntis dahil sa kanyang pagbubuntis. So protektado po ng ating batas laban sa discriminatory o unjust dismissal. So ano ba kasi ang nakalagay or nakasaad sa ating mga batas? So unang-una dyan is yung RA 11210 or yung Expanded Maternity Leave Law and RA 7322. Pinagbabawal ang dismissal ng babae dahil buntis o dahil sa paggamit niya ng maternity leave benefits. Pangalawang basehan, nasa Labor Code, Article 135. So, hindi maaari discriminate ang babae sa trabaho dahil sa kanyang reproductive status, kabilang na ang pagbubuntis. Pangatlo, yung ating Magna Carta of Women or RA 9710, malinaw na bawal ang pag-discriminate laban sa buntis sa anumang larangan, kabilang ang employment. So, kailan maaaring tanggalin ang buntis? Pwede lamang kung ang dahilan ng termination ay valid at hindi konektado sa pagbubuntis niya tulad ng just cause. So, kung merong serious misconduct, willful disobedience, o gross neglect, authorized cause, halimbawa may redundancy, retrenchment, or closure na ng kumpanya. Pero dapat meron siyang tinatawag na due process, merong notice at hearing. At may papakitang walang kinalaman ng pagbubuntis sa termination at hindi ginagamit ang authorized cause bilang palusot para tanggalin ang buntis. So ano ang hindi pwedeng gawin ng employer? Tanggalin dahil mahirap magtrabaho ang buntis. Tanggalin dahil ayaw nila ng maternity leave. Hindi pwede yan sa employer. Hindi i-renew ang kontrata dahil buntis. Or i-demote, bawasan ng oras o pababain ang sahod dahil buntis. Or pilitin siyang mag-resign. So ngayon, ang tanong, anong gagawin ngayon ng buntis? So eto po ang pwede nyo pong gawin. So unang-una po dyan is magreklamo ka sa Department of Labor and Employment or DOLE. Pangalawa, pwede naman sa National Labor Relations Commission o NLRC or sa ating Commission on Human Rights kung merong kinalaman ang diskriminasyon. So dito pwede ring i-claim ang back wages, reinstatement or damages. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Caso po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.